Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Lagi kong patutsada. Pag hindi ka mayabang na rapper, click ka na ikaw ay nada. Nga search Google, ibig sabihin wala kang bilang. Wala kang numero sa Tagalog lang, so bakit ka pag-isipin? Sana ditugin mo na para hindi ka na nag-google. Tataliman mo na paniniwala, tapos hindi rin pala bubukol. Sa lipa na oras, pagod hirap at sa lapina ang pagiging isang sikat na rapper. Di pala madali, kasi wawali ka yung tali. Nagmamadali, teka sandali, bago pala maging rapper, dapat di kay tuli. At hindi ka subot na malungkot, sabay support ng damit ng pamaangas, mamandok, pagburot, every ibang inakyat at tablado, stick sa inyo, microphone, paghawak ko, men, bangungod sa inyo, mga one-hit song, tapos noon, isakit kayo sa tanging tao na handa sa rock career ninyo. Ilang libong para na ang naisulat ninyo, excuse me, I'm still on time. Ilang recording session na binagpuyatan ninyo, excuse me, I'm still on time. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo, excuse me, I'm still on time. Ilang na ang video na nai-upload ninyo, excuse me, I'm still on time. Paano ka aalis, wala kang dating. Ikaw mo ng entablado, I own that thing. O di ba sikat ka nga, anong malay mo? Tamang-tama, pwede ka maging alalay ko. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po mga ka-bigman. Ngayon, nandito na naman ako sa inyong harapan, no? Mag-unbox and review na naman po tayo ng mga unit ng ating ka-airsoft from different provinces, no? Today is Saturday, bukas Father's Day na, no? Na Happy Father's Day sa lahat, no? Sa lahat ng mga magigiting na tatay dyan. Okay, Happy Father's Day, Sir Noli Madrid of Dipolog City. Okay, ito yung unit niya, no? Okay, mamaya papakita ko sa inyo. Then, si Sir Adonis Mijares of Kidapawan City. Ito naman yung unit niya, napakaganda, napakasarap gawing DMR setup, no? Yan, ha? Gusto niya kasi pang DMR setup, ito yung napili niya. Medyo mahaba-haba. Tapos, napakatikas ng dating. Siya na raw bahala maglagay ng scope. I do suggest, sir, pag lalagyan mo ito ng scope, ang gagamitin mo is telescopic, yung mga mahabang scope, ha? Kasi pag mga maiiksi, yun yung mga pang-assault. Okay, yan. Yan yung mga ide-demo. And test-fire na naman natin. Napakaganda nitong mga unit na to, no? Napakaganda. Ano tayo ngayon, no? Inulag tayo ng mga rifles. Actually, ito rin, meron pa tayong isang for shipping, no? Yan, na rifles, no? Okay? Going yan sa DPWH, Nueva Vizcaya. Taga DPWH ba to? Okay. Okay. Yan, Nueva Vizcaya. Grabe itong mga DP na to, ha? Talagang hamahataw sila sa mga unit, no? Okay, mga ka-airsoft, ngayon, no? Demo and test fire tayo, pero magsha-shoutout muna ako, no? Ng ating mga ka-airsoft. Tapos, baka meron kayong tanong, baton nyo lang sa akin. Okay? Then, shoutout natin yung ating mga journey, no? Join me on my journey on the north, on the south, on the NCR. Meron na tayong mga booking, mga ka-airsoft. Kaya, kung gusto nyo magpahabol, kung gusto nyo mapuntahan ko kayo at dyan kayo pumili ng unit on the spot, ano pang gagawin nyo? Siyempre, magme-message na kayo at magpapabook sa atin, no? Para maayos yung booking natin. Okay, mga ka-airsoft? Then, pa-shoutout mo naman, Sally. Okay, shout out sa sa Journey on NCR, Sir Noel Ruiz of Tondo, Manila, tsaka kay Sir Christian Gaspar of Cubao, Quezon City. Sa norte naman si Sir Joseph Osias of Apalit, Pampanga. Sa Binyan, Laguna South, Journey on South, Binyan, Laguna, si Sir Joseph Atienza of Binyan, Laguna. Taga saan sa Binyan yan? San Antonio. San Antonio, Binyan, Laguna, no? Ayan, dyan tayo pupunta. Nakapila na yung ating mga journey, no? So ano pang inaantay nyo? Magpasabay na kayo at magkita tayo para makapagpa-picture ako sa inyo. Syempre, para may remembrance ako, no, sa inyo. Shout out Sir Alan Villaris, Dan Philip Garcia Bernardo,
Happy Father's Day, Boss Big Man. Neil Manse of Binyan, Laguna. Okay. Hello, sir. Brits, no, Garcia Borbe. Hello, Big Man, kanya. Paulino Pitaluna Alolor Jr. Shoutout, Big Man, Paulino Alolor. Hello po. Pa-shoutout po, Brits Garcia Borbe, no, ayun, na-shoutout natin. Okay, mga ka-airsoft, no, ngayon, actually, natambakan ako ng mga ano natin, no, yung mga daily, frequently asked question, no, na tinatanong sa atin. Pero, yun nga, hindi ko lahat nasasagot kasi dahil due to heavy sa schedule natin, no. Tapos, yun pa, basta, isa-summarize natin yan, no, yung mga questions na yan, no, para isang sagutan, okay? Pero meron ako mga napiling mga Big Man, ano ba yung tinatawag na DMR? Okay, DMR sniper. At saan siya ginagamit? Okay, ang DMR, no, designated marksman rifle kung tawagin yan, no. Yan yung modern type na pamalit sa sniper rifle, okay? Alam nyo naman na ang sniper rifle is one cock, one shot, na isang ka sa isang putok. Pang malayuan, pang long range talaga siya, no? Ayun yung mga conventional na sniper rifle, no? Pero ngayon, kung tawagin, meron na tayong DMR, designated marksman rifle, no? Means, you are only designated to single area, into one area. Ang pinaka-role mo is to snipe, no? Yun yung mga unit na mga rifle, na assault rifle na mahahaba, okay? Mas mahaba pa sila sa mga long barrel, no? Kasi ang purpose nila is to snipe, pumitas pa isa-isa. Yung mga unit nila is assault rifle pa rin, no? Electric siya, then meron pa rin rapid, may single fire, depende sa'yo. Pero mostly, pag full setup na ng DMR, binabypass, inaalis na yung rapid fire para safety sa unit, no? Kasi syempre, pag mga DMR setup, mostly ang mga FPS niyan is nasa 550 and above, 550 to 560. Ngayon, pag mga DMR setup ka na, hindi na pwedeng mag-rapid yun. Kasi ano yun, hindi na safe para sa barrel. At saka, it will defeat the purpose, no? Kasi alam nyo naman, you all know, pag rapid, hindi consistent yung bala, di ba? Yung unang tama niya, hindi doon yung pangalawa, hindi doon yung pangatlo. Pag rapid, during the rapid, aggressive yun, di ba? Ngayon, pag sniper ka, defeated ang purpose ng pagiging sniper mo kung yung bala mo aggressive, kung hindi tumatama, no? Kaya hindi na mostly ginagamitan ng rapid fire ang mga DMR setup. Yung mga DMR setup normally naka-single fire na lang sila. Okay? 'Yon. Nasagot natin yung sa DMR, no? Ngayon, question number 2, Big Man, which is better paglaro in practical shooting rifle? GBBR ba or AEG? Okay. Pag sa practical shooting, both effective naman. For me, no, both effective. Kung gusto mo mag-GBBR, okay lang, practical shooting. Kung gusto mo mag-AEG, pwede rin naman, no? Kasi sa practical shooting, hindi pa damihan ng bala eh. Hindi pa damihan ng bala na ipuputok, no? Pabilisan ng oras na ma-hit mo yung target. Yun ang ginagawa sa practical shooting. Useless kahit marami kang bala kasi stage 1, stage 2, 3, 4 lang naman yan, no? Hindi naman kailangan mang-rat-rat dyan. Mas maganda pa nga pag single fire. So, pwede sa practical shooting, for me, opinion ko to pwede sa practical shooting ang rifle na GBBR and AEG, no? Pero kung sa, let's say, sa real war game, for me, medyo laglag ang GBBR, no? Kasi unang-una, in terms of FPS, kasi, syempre, malalakas yung mga AEG, di ba? Si GBBR, 400 to 450, ganun lang. Paano kung ginamitan kang AEG na 470, 500, 550?
Lugi-lugi ka, di ba? Tapos sa bala, si AEG is 300 rounds, while si GBBR is 30 rounds. Kumbaga, talo ka kagad sa bala pa lang, no? Yung papakawalan niyang bala, 300, ikaw 30 lang. Kailangan marami kang magazine. Ayun, no? Ayun, nasagot natin question number 2. Question number 4, bakit hindi pwedeng gamitan ng 14 kg ang mga John Wick? Akala ko ba high-end sila? Okay. Mga ka-airsoft, no, ang John Wick, nasa high-end category yan, no? Pero talagang ano lang sila, talagang pang 12 kg lang sila, no? It is because yung materials na ginamit sa kanila, hindi kasing hard, hindi kasing tindi ng materials dun sa ginamit sa mga unit na pwede sa 14 sa CO2, di ba? Pero huwag kayo malilito, hindi porket sinabing 12 kg lang siya is mahina siya. No, hindi ganun yun, no? Actually, ang mga 12 kg, talagang malalakas na sila sa 12 kg pa lang, no? Nagkataon lang na yung iba talagang pwedeng gamitan ng 14 kg ng CO2 para ma-adjust mo yung lakas. Pero huwag kayo malilito na baka ma-misinterpret nyo kung 12 kg mahina. Hindi ganun yun, ha? Hindi po ganun yun. Okay? Ngayon, question number 4. Mahalaga ba talaga ang pag-maintain ng silicone oil? Bakit sabi mo, big man, huwag nang i-dismantle ang unit? Yun. Yes, mahalaga po ang paggamit ng silicone oil, no, sa unit kasi we all know na anything that grind with each other, merong tinatawag na anong tawag dito? Wear and tear. Napupudpod daw upod. Ngayon, pag walang silicone oil, mas mabilis mapudpod, no? Just imagine, yung kahit kamay mo, pag kiskisin mo, di ba? So, ano mangyayari? Mapupudpod dyan. Di ba? Kung pagkikiskisin mo. Pero kung there's something na naglulubricate doon sa surface, yung pagkaupod, malelesen, no? Hindi naman totally mawawala kasi part na rin yun, yung pagkaupod, pero malelesen. Imbis na, halimbawa, mapupudpud siya within a year. So, pag may silicone oil, mapupudpud siya within 3 years, within 4 years. Ganun. Mas matagal yung buhay ng mga object or ng mga bagay na nagkikiskisan pag merong lubrication. Okay. Tapos isa pang silbi ng silicone oil, pinapanatili niyang intact yung mga rubber. Yung mga rubber ng ating mga airsoft, no? Kaya wag niyong papabayaan sa silicone oil. Mura lang naman ang silicone oil, eh. 'Di ba? Mura lang. Tapos kung papabayaan niyo, sayang naman yung unit, 'di ba? Sayang yung yung surface na nakakayod, eventually luluwag yung unit nyo, tapos yung mga rubber o-ring ninyo, lulutong ng lulutong. Kaya yun ang iwasan nyo, yun ang iwasan natin. Okay? Okay, last question muna, no? Question number 5. Laging tinatanong sa akin to, no? Which is better, GBBR or AEG? Okay. Lagi nang tinatanong sa akin yan. Isa lang naman ang sagot ko dyan. Depende sa iyo, depende sa pagkatao mo, depende sa paggagamitan mo. Okay? Halimbawa, for me, best talaga ang GBBR pag-collect. Then, Sunday stress reliever. Ikaw gagamit ka, magpa-practical shooting ka sa range or sa bahay nyo. Yun, the best na the best for me ang GBBR for that, no? Hindi ko lang naman masasuggest kasi si GBBR. Although may mga gumagamit naman, no, wala naman tayong against doon. May mga gumagamit naman sa field, sa game site ng mga GBBR, pero mas marami pa rin talaga, no? Tanggapin natin, mas marami pa rin yung gumagamit ng AEG kaysa sa GBBR, no? Kasi nga unang-una, maintenance wise, mas madaling i-maintain yung AEG kasi unang-una maraming pyesa, marami kang makukuhaan. Compare sa GBB naman talaga, no, na tanggapin natin, magalit man kayo or hindi, pero sasabihin ko lang ang totoo, mas marami talagang pyesa ang AEG. Alam naman nila yan, natanggap nila yan, compare sa GBBR. Yun lang, no? Tapos, last question. Big man, grabe itong question na to, ha?
bakit ako kukuha sa'yo at bakit hindi sa iba? Grabe yung question, no? Tindi, no? Bakit ka kukuha sa akin? Kasi legit ako. Bakit ka kukuha sa akin? Kasi legal ako. Bakit ka kukuha sa akin? Kasi nagbabayad akong tax. Bakit ka kukuha sa akin? Kasi may papers ako. Bakit ka kukuha sa akin? Kasi kaya kong ibigay yung satisfaction na hinahanap mo. Ayan. Bakit ka kukuha sa akin? Kasi lifetime service warranty ako. At bakit hindi ka kukuha sa iba? Kasi choice mo na kumuha sa akin. Yan. Ano yan? Ang ganda ng sagot, no? Bakit hindi ka kukuha sa iba? Kasi mas ginusto mo na kumuha sa akin. Diba? Ayan. Yun lang yun, mga ka-airsoft, no? Medyo sensitive yung tanong. Pero, yun. Kumbaga, manood ka ng mga vlog namin, manood ka ng mga vlog ko, tingnan mo kung legit ako. Everyone, bawat isa sa atin, merong karapatan, paano ba sabihin to? Merong kalayaan, no? Kasi celebrate lang natin yung Independence Day, no? Yun, bawat isa sa atin may kalayaan na kumuha kahit kanino. Kay seller A, kay seller B, kay seller C, kay seller D. Pwede kang mamili. Depende sa ganda ng mai-offer sa'yo. Depende sa unit na mai-offer sa'yo. Kung bagay ba sa'yo, no? Yun naman, halos lahat na seller, ganyan naman ang pananaw, di ba? Kung gusto mo, kumuha ka. Kung ayaw mo, humanap ka ng iba. Parang gano'n, no? Ngayon, yung tanong lang doon, bakit ka kukuha kay Big Man? Kasi, kukuha ka kay Big Man kasi choice mo, option mo, at ginusto mo na kumuha kay Big Man. Yan, okay, no? Okay, mga ka-airsoft, special Father's Day promo natin, no? Lahat ng kukuha during ngayon Father's Day at saka sa mga araw na darating hanggang may stock, merong libre lang ha na target plates, no? May target plates 4 na piraso, no, bawat client. Bibigyan natin ng target plates, metal yun na tip. Yun, para pagsuporta sa ating mga ama ng tahanan, no, na ngayon ay sineselebrate. Okay? Yan. Pagsuporta yun. Pre yun, mula sa inyong lingkod, Big Man, no? Ipipre natin yun. Okay? Asan na yung ko? Ayun. Okay, unboxing review na tayo, no? Sir Noli Madrid of Dipolog City. Ito yung unit mo. Okay, what good? Lapit mong konti camera, Ma'am Sally. Okay. Okay na yan. Okay, what good and special about this unit? Napakaganda. Full metal to. Okay, battery operated na unit. Okay, then, kung makikita nyo yung rail niya sa harap, Daniel Defense inspired yan. Okay, napakadami niyang rail, no? Ayan, no? Quad rail kung tawagin. May rail dito, may rail dito, may rail dito, may rail dito. Okay, ngayon, yung rail na yan, para saan ba yan? Para yan sa mga accessories. Halimbawa, gusto mo siyang i-set up, lagyan ng flashlight, laser, blue light, scope, tapos basta, lahat ng abubot na pwede mong ilagay, choice mo naman yun depende sa'yo. Kung gusto mong lagyan ng mga abubot, okay lang. Kung less abubot ang gusto mo, okay lang, no? Basta yung rail na yan, dyan nilalagay yan. Okay? What good and special about this, mga ka-airsoft? Folded, napo-fold ang rear sight at saka ang mga front sight niya. Yan, ayan, napo-fold, di ba? Depende sa'yo, nakakalibrate din yan into 0. Depende sa'yo kung ano yung sight mo, 12 o'clock, 6 o'clock, di ba? Ganon. Okay, then, ang AEG number 1 rule, hindi na kinakasa. Yung iba, umaarte pa na akala mo action star. No? Hindi na kinakasa rito. Okay? Hindi kinakasa. Bakit Big Man? Bakit pakailamero ka kung gusto ko ikasa? Kasi mga ka-airsoft, no, pag kinakasa-kasa nyo pa rito yan, may spring yan.
yung spring at saka yung guide at saka yung stopper, pwedeng maputol yung pwedeng masira. Hahatak nyo, lalo na kung napalakas kayo. At pag ginasan nyo, bumubukas yan. Ayan, bumubukas yan. Ayan, no? Okay. Ngayon, pwedeng pasukan nyo ng mga foreign element like bibis, insekto, or mga bato-bato. Iwasan nyo ng binubuksan yan kasi pwedeng masira yung unit nyo. Okay? Ngayon, ito yung unit. Going to Dipolog, Sir Noli Madrid. Start tayo, okay? Mga ka-airsoft, to adjust this, no? Depende sa reach ng arm mo. Depende sa gusto mo, kung gusto mo mahaba, depende kung gusto mo maikse, pwede yan. Okay, to adjust, press mo lang, pindutin mo lang. Ngayon, para maalis mo siya dahil lalagyan mo battery, instead of pressing, hatak. Ayun, okay? Yan. Set aside muna natin, tapos stand muna natin to, okay? Habang kinukuha ko yung battery. Okay, ang mga ka-airsoft, ang battery natin is LiPoly. Ang LiPoly, number 1 na gusto ng LiPoly, mga ka-airsoft, hindi siya nade-drain. Hate na ng LiPoly yung madedrain yung battery, no? Ayaw niya yun. Pag nade-drain siya, nagiging... Magbuka tayo? We'll add Northwood. Off mo yun. Off mo yun. Yung component. Bluetooth connect. Yeah. Pag nade-drain siya, yung battery, ang tendency lumolobo, nasisira. Ang battery lifespan ng battery 2 years lang. After 2 years, yung battery yun. After 2 years yung battery masisira na. Parang siya parang naka-program lang siya talaga na magtagal ng 2 years, no. Bawat full charge ng battery 2 hours lang, no. Ngayon, after 2 hours bunutin mo muna kung napuno, good, kung hindi, okay lang. Tapos yung isang full charge ng battery is good for 10 magazine. Bawat isang magazine is 300 rounds. Okay? Yan, ngayon, pasok natin dito, mga ka-airsoft, ha. Dito. Takin lang natin. Ayan yung plug. Yan. Okay, yan. Okay, plug din. Pasok lang natin yung battery dito sa tube. Okay, then, plug natin. Ayan. Okay, ngayon, single fire. Then, rapid fire. Ayan, napakaganda, di ba? Ito yun, may switch dito, may selector dito. Ayan, ha. Ayan. Pag nakaganto, safe yan. Hindi nyo mapapaputok. O, ayan, ha. Pag ganito, single fire, bababa nyo lang to, mga ka-airsoft. 12 o'clock. Ayan, 12 o'clock, rapid fire. Then, rapid fire, 3 o'clock. Ayan, okay. Ngayon, kunin natin ang magazine natin. No? Ang magazine natin, ganito, 300 rounds. Binubuksan lang dito sa ibabaw para ibubuhos mo yung bibis dyan. After nun, isasara mo na. Okay, tapos, yung magazine natin, kinakamot dito sa ilalim. Ayan. Kakamutin. Para yung bibis na ilalagay mo, maipanik niya, maitulak niya, papunta dun sa unit. Okay? After that, hindi ko nalalagay ito, ha. Mamaya na lang. After that, pasok. O, yan. Then, kamot. Then, single fire. Then, rapid fire. Kinulang. Okay, rapid fire. Okay, diba? Sarap, no? Kaya lang, sana maipakita ko sa inyo yung tina-target ko, kaya lang, nandito lang kasi tayo sa shop, no? Kaya, medyo hindi ko maipapakita, no? Pero, pag naman lumabas ako kasi ng bahay, yung mga aso, maingay, diba? Pero, yan ako, subukan ko, dali. Total, meron naman tayong itatalikod ko na lang. Okay, yan. Papakita ko sa inyo yung target natin. Yan. Para makita nyo. Okay, yan. Yun, okay. Para makita nyo lang, so, tatargetin natin yan. Yan. Gigiliran natin, kasi naubos na mga ka-airsoft, Okay, firing.
kita nyo, then rapid fire. Yun. Ubos na. Okay, sige pa yung big man. Barilin natin. Oh, yun, awarak na, no? Solid na solid yung tunog niya, solid na solid yung putok niya. Ma'am Sally, paki-double tap yung screen. Okay, yun. Solid na solid, kaya sulit na sulit kayo, no? Kaya napakaganda nito. Unit is Sir Noli Madrid, no? Sir Noli Madrid, to po yung unit nyo, tinespire na natin. So, for packing na to and for shipping. Okay? Every after the game, lagi ko sinasabi, anong gagawin? Release the magazine. Okay, yan. Dali, may pala. Okay. After you release the magazine, you need to clear the chamber. Isang putok. Okay. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay lang sa rapid fire. Then press it 1 seconds. Mga 4 shots yan. Then single. Then safe. Yan. Para yung unit nyo, hindi siya, hindi siya humina through time, no? Tapos, itong unit na to, 470 FPS, 450 to 470 FPS. Kung gusto nyo i-downgrade, pwede. Safe siya up to 550 FPS, no? Kung gusto nyo i-upgrade pala. Kung gusto nyo i-downgrade, okay lang rin, palit lang rin ng spring. Okay? Unit mo, Sir Noli Madrid of Dipolog City. Ito na po yung unit mo. Ready na for shipping. Ipapak na lang po. Okay, Ma'am Sally. Okay, next unit, no? Ito, bihirang-bihira ito na makita nyo yung Lancer Tactical na, na assault rifle na pwedeng gamiting DMR, no? Pwedeng gawing DMR, maghahaba lang siyang konti ng suppressor. By the way, no, naka-inner barrel yan, na-upgraded na yan. Ayan, tingnan nyo. Yung inner barrel, ayun, no, yung tanso, nandun sa loob, diba? Yung iba kasi, maglalagay ng suppressor, pero hindi naka-inner barrel, no? Parang muffler ang dating. Pero ito, upgraded na to, naka-inner barrel na to. Okay? Kumbaga palit na yung inner barrel niya ng mahaba, hindi na yung ordinaryo. Ayan o, yan o, DMR setup ang gusto ng ating boss, kaya itong nagustuhan niya. Ang ganda o. Yan, kita nyo. Ayan. Yan. Okay din siya pang assault. Okay din naman. Kaya lang, ang problema lang rito, syempre, medyo mahaba ng setup niya. No? Depende sa'yo, pwede mong alisin yung suppressor, kaya lang magpapalit ka, kailangan meron kang mas maiksing, what do you call this? Inner barrel, okay? Kasi mahaba na yung dating niya, ayan, no? Oh, game, oh. Just imagine, ganyan ka, di ba? Ang laki na nakausli, no? Pero, depende nga, sabi ko nga sa inyo, unit, depende sa purpose, depende sa paggagamitan nyo. Ito, okay pa rin pang assault, pero mas the best na siya for DMR kasi mahaba na siya. Okay? Ganun pa rin, fully na-adjust din yan yung bat. Ano ba? Ayun, ayan. Ito. Yan. Yan, no? Hindi pala na-adjust, sorry. Nabubunot. Okay. Yun. Yan. Depende sa'yo. Ayan, o. Press mo, stage 1. Yan, stage 1. Stage 2. Stage 3. Diba? Depende kung gusto mong mahaba. Stage 4, yun na yung mabubunot mo na siya para mailagay yung battery. Lagay natin. Okay, after that, pasok mo rin sa tube. Then, yun. Diba? Then, single fire. Rapid fire. Yun. Ganda, diba? Okay. Mga airsoft, tignan nyo, napakalupit niya, no? Napakaganda. Ang lapad nandito, no? Tapos makikita nyo, meron pa siyang lalagyanan ng magazine. Pwede siyang, kasi pag DMR ka naman, hindi ka naman raratrat, diba? Hindi mo kailangan ng magmahabang magazine, diba? DMR ka nga eh. Ayan, DMR ka. Kahit maiksi lang. Ito kasi magazine na to, maximum of 50 rounds lang ang mailalagay mo rito.
So, okay naman, kahit 50 rounds lang kasi DMR ka, sniper ka, di ba? Gagamitin mo siya pang snipe. Pero, may option ka rin na gumamit ng conventional magazine na mas marami ang laman, di ba? Ayan, nalagay na natin ang battery. Ulitin ko, ang isang battery good po only for 2 years. After 2 years, magpapalit ka na. Tapos, ang isang full charge niya, good only for 10 magazine. Yan. 10 magazine ang assault. Pero kung ang magazine mo ganito, mas marami. Diba? Mas marami yan, no? Kasi, ano to kumbaga 50 rounds lang to mas maraming magazine, no? Okay, pasok natin. Kamot. Okay, firing. Sarap, grabe. Pakita ko ulit sa inyo. Pakitap, Ma'am Sally. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Okay. Single fire muna tayo. Single fire. Okay. Ay, hindi. Sorry. Rapid pala yan. Sarap, di ba? Ngayon, try natin yung rapid fire doon sa baba. Ay, pinapos ng kamot. Rapid fire ulit. Yun. Okay. Woo! Napakasarap, napakaganda. Pa-double tap ang Sally. Double tap. Okay, okay. Itong unit na to, unit to ni Sir Adonis Mijares of Kidapawan. Napakaganda, napakasarap. Mataas yung rate of fire niya, pwede na sa FPS na lang kasi nasa 480 lang ito no. Nung muling krinono namin to 480. Kung di gagawin mo DMR to, kailangan mag-angat ka 550 to 600 FPS, no? Yan, sa ngayon, pwede mong i-upgrade to. Kaya lang, syempre, I hope marunong naman si Sir mag-upgrade kasi nakakaintindi na siya sa mga airsoft, no? Kasi hindi naman maghahanap ng DMR kung newbie, di ba? Ang hahanapin niya rifle, assault rifle. Pero since naghanap siya ng DMR, I was assuming na alam niya yung hinahanap niya, no? Kaya itong unit na to, bagay na bagay sa iyo, bossing, no? Kaya may option ka, pwedeng yung ito, may lalagyan dito, may compartment ng magazine dyan, yan. Yan, pwede mo rin ilagay dyan yung malaking magazine, ha? Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Pwede mo rin ilagay dito. Parang compartment siya, di ba? Tapos dito, isa pang magazine, no? Yan. Yan. Ganyan itsura niya. Okay, unit mo, Sir Adonis Mijares of Kidapawan. Ito na po, yung DMR setup na gusto mo. And to release, press lang to. Ayun, no? Tapos, yan. Normally, ang kasama talaga yung isang magazine lang na maliit, ha. Ngayon, kung gusto mo ng option na ganito mahaba, magpapa-additional ka na lang. Okay? Okay, yung mga ka-airsoft, yun lang po muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. Have a blessed day to all.